Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalayo sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos po na si Jesus ay mabinyagan sa Ilog Jordan ni San Juan Bautista, siya ay nagsimula ng maglakad, magpahayag ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Ang tatlong bagay na kaniyang ginagawa sa araw-araw ang siyang nagbigay kulay kung anong klaseng tao si Jesus sa mata ng kaniyang mga kababayan. Kaya pagkatapos po ng 7 buwan, mula Capernaum na kaniyang ginawang bayan, na kaniyang tinawag na tahanan, siya ay bumalik sa kaniyang bayang sinilangan, ang Nazaret. Kaya meron po tayong Jesus Nazareno. Kaya doon siya lumaki. Doon siya nakilala bilang karpintero. Kaya sa kaniyang pagbalik, hindi na siya karpintero. Siya na ay isang guro na kasama ang 12 alagad. At bilang guro, tuwing araw ng pamamahinga o Sabbath day, kailangan nilang pumunta sa sinagoga, magturo at magbasa ng lumang tipan. Kaya sa kaniyang pagtungo sa sinagoga, ang mga taong nakikinig sa kaniya, lalo na ang mga eskriba at pariseo, ay nagtaka. Bakit? Dahil kilala nila si Jesus na anak ng karpintero at anak ni Maria kasama ng kaniyang mga kapatid. Yung mga kapatid po ay cousins, ha? Kasi noong unang panahon, walang salitang cousins. Ang lahat ng related ay tinatawag na kapatid. Parang ngayon, kapatid, pero hindi tayo related. Kaya noong panahon na yun, ang Nazaret po ay binubuo lamang
ng 100 to 150 population. Mas marami pa tayo nung unang panahon. Kaya pag sinabi nating maliit ang populasyon, everybody knows everybody. Kilala ng bawat isa ang bawat isa. Kaya gayon na lamang ang pagkamangha ng mga eskriba at pariseyong nakikinig sa kanya. Saan galing ang karunungan ng taong ito? Saan ba siya nagmula? Diba? Question. Naging questionable ang background ni Jesus dahil kilala nila na walang taong manggagaling sa Nazaret na matino at mabuti. Diba't ito rin ang karanasan ni Philip nung sinabi ni Nathaniel na nakita ko ang Panginoon, nakita ko ang guro na taga Nazaret. May manggagaling bang mabuti sa Nazaret? Ito yung kaisipan ng Diyos. Yung kaisipan ng tao, sinisira ng Diyos. Dahil ang kaisipan ng tao ay palaging nakatuon kung saan ang sikat, kung sino ang sikat. Sa ating pagbasa, ginamit ng Diyos ang bayang Nazaret upang pagmulan ng kaniyang awa at pagmulan ng kaniyang kaligtasan. Kaya meron tayong Jesus Nazareno. Sa pagkakataong ito, unang-unang nadama ni Jesus ang rejection o pagtatakwil. Doon na mismo sa kaniyang bayan, doon na mismo kung saan siya ay isinilang, una niyang naramdaman ang pagtatakwil ng kaniyang mga kababayan. Sounds familiar? Hindi ba't ang unang nagtatakwil sa atin ay ang ating pamilya at kamag-anakan? Hindi ba't nagtataka sila kung bakit minsan tayo ay nagtatagumpay sa bagay na ninais natin? Di ba't they question also our background? Paano yan magkakaroon ng sasakyan? Paano yan magkakaroon ng malaking bahay? Paano yan magkakatrabaho? Mahirap lang yan eh. Hindi ba't ganon ang estado ng kaisipan ng tao? Pero kung titingnan mo ang kapasyahan ng Diyos, kung titingnan mo kung papaano gumalaw ang Diyos, makikita natin na sa kababaang loob, na sa kaliitan ng ating pagkatao, naroroon palagi ang pagtatagumpay. Sapagkat kailanman ang kayabangan ay hindi nagiging maganda sa paningin ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang proseso ng pagtatagumpay. Huwag mong hayaang laitin ka, itakwil ka, siraan ka ng mga taong hindi naniniwala sa iyo. Tahimik kang gumawa ng iyong tagumpay upang gulatin mo ang mga taong ayaw maniwala. Kaya ginulat ni Jesus ang mga eskriba at pariseo sa talinong meron siya dahil bilang propeta, siya ay magsasalita ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kung papaanong ang ating unang pagbasa na propeta Ezekiel, kung saan ginamit siya ng Diyos upang ipahayag ang pagliligtas sa kaniyang bayan. Kaya nga po si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, upang hindi siya maging mayabang dahil sa ginawa ng Diyos sa kaniya, siya ay binigyan ng karamdaman, siya ay binigyan ng thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh na sinasabi ni Saint Paul. Pero ito ay nagpapakita na ang ating kahinaan ay hindi pwedeng ipagyabang sapagkat wala naman talaga tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Muli po nating tingnan
kung nasaan na tayo ng antas ng ating tagumpay. Huwag nating hayaang sirain ng iba ang ating iniisip at pinaplano sa buhay. Dahan-dahan, makakarating din tayo hanggat mayroon tayong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Poong Jesus Nazareno. Unti-unti, magagawa nating magtagumpay, bagamat makakaramdam tayo ng pagtatakwil sa iba, rejection ng iba, hindi na iyon mahalaga. Gamitin mo ang rejection na yan upang mas lalo mong lampasan ang pagtatagumpay na minimithi mo sa buhay. Huwag tayong bibitaw sa plano ng Diyos sa atin. Kung papaanong si Jesus ay nakadama din ng pagtatakwil ng iba, tayo din naman, katulad ni Jesus, ay kakapit sa walang hanggang awa, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.